namin na sa langit, purihin ang pangalan mo, Panginoong Diyos. Andito kami ngayon sa Kalawakan, andito kami ngayon sa TikTok at saka Facebook. Nagla-live po kami dahil utos mo po, Panginoon, na ipahayag ang iyong mga salita sa buong mundo. Kaya inanyaan ko lahat ng mga naka-online ngayon na walang magawa. Lord, thank you, Father God, na magkaroon kami ng time makinig ng iyong mga salita, Panginoong Diyos. So tatalakayin namin ngayon ang tunay at totoong Ebanghelyo, Panginoong Diyos, ayon sa mga nasusulat sa banal na kasulatan. So ibigay namin sa iyo ang kapurihan sa pangalan ni Jesus. Amen. So ganito mga kapatid, magsimula po tayo ayon sa Luke 16:16. Magsisimula na po tayo. Ihanda natin yung mga Biblia natin at mga notes. Sabi dito sa Luke 16:16, the law and the prophets were until John. From the time the gospel of the kingdom of God is preached, every man entereth violently unto it. Pagkatapos, right after mga kapatid, nalampasan ng ating Panginoon ang mga trials doon sa wilderness. Pagkatapos niyang nag-ayuno, nagsimula na po siyang nangaral. At ang aral niya mga kapatid, ang ipinangaral niya, Ebanghelyo ng Kaharian. Napakahalaga po ito mga giliw na tagapakinig. Kasi itong Ebanghelyo na ito mga kapatid, ito po ang tunay na Ebanghelyo. Mirong tinapos mga kapatid. Sabi dito, the law and the prophets were until John. Ano ba itong the law? Itong sinasabing the law mga kapatid, ito po ang mga batas ng Diyos para sa Israel sa pamamagitan ni Moses. At itong mga batas na ito, nagwakas po ito until, ang ibig sabihin ng until, hanggang kay Juan lamang mga kapatid. So dapat maintindihan natin ito lalo na sa ating mga kapatiran dyan na mga SDE. Kasi pag sinasabing the law, yan po ang 613 laws. At ito po ay nagwakas mga kapatid hanggang kay Juan lang ito, John the Baptist. Simula noon, since then, sa ibang mga salin, since then, the gospel of the kingdom has been preached. Ano raw yung pinangaral? Kasi kapag may tinapos na aral, mayroong sinimulan, mga kapatid. Ito po ang Ebanghelyo ng Kaharian. Yun po ang aral, mga kapatid. Huwag nating kalimutan, ayon sa Galatians 1:6, mayroon pong nangaral na ibang Ebanghelyo. Kaya kayong nandito ngayon, test all spirit. Kilalanin ninyo ang mga espiritu kung ito'y nangaral ba ng mga katotohanan. So yan mga kapatid. So ang tunay na Ebanghelyo na sinimulan ng ating Panginoong Hesus ay Ebanghelyo ng Kaharian. Hindi ibang Ebanghelyo, Ebanghelyo ng Kaharian. Alam nyo mga kapatid, nang ipinangaral ito, maraming pumapasok. Titigan niyong mabuti yung talata. Titigan niyong mabuti yung talata dyan sa baba. Nang naipangaral ng Panginoong Hesus ang Ebanghelyo ng Kaharian, sila po ang nakikinig. Pumapasok po sila. Okay? So ngayon, ayon sa Mateo 24:14, ganito mga kapatid. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, and then shall the end come. So alam natin mga kapatid, sa mga oras, sa mga ilang araw na ang nagdaan, napakagulo po ang ating mundo, lalo na yung gira ngayon sa Israel at sa Iran. At maraming nagsasabi, malapit na ang wakas.
Habang hindi maipangaral ang ebanghilyong ito, mga kapatid, wala pong wakas na mangyayari. Magdurusa ang mga tao, lalo na sa mga taong nasa pananampalataya. Magdurusa, mga kapatid. Bakit? Simula pa lang ito ng mga palatandaan. Itong mga gira na ito, mga kapatid, ito'y simula lamang ng mga palatandaan. Hindi ito ang wakas. Bakit? Ang wakas, mga kapatid, kapag maipangaral na sa buong mundo ang alin? Ang ebanghelyo ng kaharian. So meaning to say, mga kapatid, gospel of the kingdom is the first and the final message before the end of time. So baka mamaya, mga kapatid, iba yung ebanghelyo na tanggap mo. Hello? Baka mamaya iba yung ebanghelyo na tanggap mo. Kasi dyan sa Galatians 1:6, meron talagang ibang ebanghelyo. At ang ebanghelyo na yan, yun po ang sanhi ng pagbukod-bukod. Yun po ang sanhi ng pagkampi-kampi. At hidwa ang pananampalataya. Bakit? Nasunod po ng mga mangangaral ang espiritu ng Babylonia. Ano yung espiritu ng Babylonia? Yung magtatag sila ng kanilang sariling samahan sa kanilang sariling pangalan. Yan po ang espiritu ng Babylonia, mga kapatid. Kaya ngayon dito, habang nasa pananampalataya ka, siguraduhin mo na yung ebanghelyo na natanggap mo talagang totoo at tunay na ebanghelyo. Kung meron kayong mga katanungan ngayon, pwede tayong mag-post, mga kapatid, at isulat ninyo yung mga katanungan nyo. Baka mamaya medyo paspas kayo yung pagbahagi na ako sa mga pulong sa Ginoo. So, dapat isipin natin ngayon, dapat suriin nating mabuti kung yung ebanghelyo na tanggap natin, kung ito ba'y tunay na ebanghelyo, mga kapatid. Hello. Yan, mga kapatid. Okay, magpatuloy po tayo. Itong ebanghelyo ng kaharian, and this is the first and the final message, kasi hindi na po si Jesus ang mangaral dito. Kasi wala na si Jesus sa mundo. Dapat yung mangangaral, yung mga pastor, evangelist, dapat sila yung mangaral dito. Ngunit hindi po ito bahaging mabuti, mga kapatid. So, itong ebanghelyo ng kaharian, naglalaman po ito ng number 1. Ito po ang laman ng ebanghelyo ng kaharian. Number 1, salvation by grace through faith. Ito po ang laman ng ebanghelyong ito, mga kapatid. Kaligtasan sa biyaya sa pamagitan ng pananampalataya. Ano ito? Kasi patay tayo, mga kapatid. Bakit grasya? Bakit biyaya? Kasi wala pong magawa ang isang patay. Sabi diyan sa Ephesians 2 verse 1, mga patay tayo sa espiritu. Bakit biyaya? Kaligtasan sa biyaya. Kasi wala pong magawa ang isang patay. Kahit anong gawin ng tao. Yan po ang ibig sabihin ng religion, religare. Human idea, human ideas to connect God. Yan po ang idea ng tao upang makunik ang kanyang sarili sa Diyos. Hindi po magawa ng tao. Hindi po kakayanin ng tao ng kanyang sariling paraan, ng kanyang sariling gawa upang siya ay makunik sa Diyos. Kaya ang laman ng ebanghelyo ng kaharian, mga kapatid,
salvation by grace through faith. Huwag lang lagyan nating alon. Kasi paglagyan natin ng alon, diyan naging bulaan ang isang mangangaral. So ngayon mga kapatid, salvation by grace through faith, para ano ito? This is for spiritual resurrection, upang maidugtong muli, maikonik muli yung spiritual life natin na nawala. Tingnan yung mabuti yung Ephesians 2 verse 5. Patay tayo sa espiritu, niligtas tayo sa biyaya, reconnection, binuhay tayo sa espiritu. Yan po ang dulot ng salvation by grace. Quicken in the spirit. Binuhay tayo sa espiritu. Yan po ang salvation by grace, mga kapatid. Hindi ito masyadong naunawaan ng karamihan. Lalo na itong mga sumusunod sa mga aral ni John Calvin. Right after, mga kapatid, right after nag-protest si Martin Luther 1517, ay after many years, more or less, kung hindi ako nagkakamali, 1530 to 40, nabuo yung Reformed Theology by John Calvin. Si John Calvin po ang nag-emphasize ng once saved, always saved, eternal security, at saka salvation by faith alone. So mag-ingat po tayo dito, mga kapatid. Yung Reformed Theology ni John Calvin. Kasi, yes, pwede nating sabihin yung salvation by grace, once saved, always saved. Yes, I accept it. May punto yon. At itong eternal security, yes, may punto yon. Pero itong salvation by grace, itong salvation through faith alone, yan po ang delikado, mga kapatid. Delikado po yun. Kaya marami ngayong nag-aangkin na Christian, kahit gumagawa ng kabulastugan, hindi sumunod sa Diyos. Dahil para sa kanila, ayon sa aral ni John Calvin, once saved, always saved, salvation through faith alone. Kaya mag-ingat tayo dyan, mga kapatid. Disgrasya tayo dyan. Hindi maaring ang kaligtasan sa pamagitan ng pananampalataya lamang. Number one, we need to believe what the faith we have. We need to believe our faith. So anong kaibahan ng believe at faith? So iba po ang believe, iba po ang faith. Kaya mga kapatid, dito natin ngayon alamin kung talagang faith alone lang. So, ito po ang laman ng Ebanghelyo ng Kaharian. Salvation by grace through faith. Huwag lang lagyan ng alon. Huwag lagyan ng alon. Diyan tayo maging bulaan kapag lagyan natin ng alon. So pangalawang laman ng Ebanghelyo ng Kaharian, mga kapatid, salvation eternal. Bakit nasabi ng Panginoon na continue in the faith? Kasi nang binuhay tayo sa Espiritu, salvation by grace, binuhay tayo sa Espiritu, kailangan po magpatuloy tayo sa pananampalataya. Kasi tayong mga binuhay sa Espiritu, tayo po ang may kakayanang gagawa ng kabutihan. Yun. Tayo po ang may kakayanang sumunod
sa kalooban ng Diyos. Tayong mga binuhay niya sa Espiritu. Kaya dapat lang mga kapatid, ipagpatuloy natin yung pag-aaral dito. So pangalawang laman ng Ibanghilyo ng Kaharian, itong salvation eternal. Ito naman ay sa pamagitan ng pagsunod kay Kristo. Hindi po ito grasya, hindi po ito by grace. Kasi binuhay na tayo sa Espiritu, wala tayong magawa. So by grace. Meaning to say 100% God's effort. Pero itong salvation eternal, hindi po ito grasya. Patunayan ko sa inyo na hindi po ito grasya. Buksan ninyo yung Hebrews 5:9. So buksan natin yung Hebrews 5:9 mga kapatid. Sige, kunin nyo yung Bible ninyo para hindi kayo maluloko ng mga ngaral. Hindi kayo maalinlang mga kapatid. So, Hebrews 5:9. Saan na ba yung Hebrews? Ito, nandito. So, ayun dito sa Hebrews 5:9. Sabi dito, sa King James tayo. Ito, King James tayo. And being made perfect, si Jesus yun. He became the source, the author of eternal salvation unto all them that obey Him. Yun palang salvation eternal o eternal salvation, ang mga makatanggap nito, ang pinaka-recipient dito, yung mga sumusunod. Unto all them. Yan po ang sinasabi sa Hebrews 5:9. Unto all them that obey Him. So, sino raw ang makatanggap ng walang hanggang kaligtasan? Yung mga sumusunod sa Kanya. So, hindi po ito grasya. Kasi nga, award or reward ito sa mga obedient. Okay? Naisip nyo ba mga kapatid? And this is for citizenship. Yung obedient natin, hindi upang maligtas sa biyaya. Yung obedient natin dito upang magkaroon ng walang hanggang kaligtasan. So tandaan natin yan mga kapatid. Hebrews 5:9. Hindi ito ipinaliwanag ng maraming mga ngaral, lalo na sa mga Calvinist, no? Lalo na sa mga Calvinist. Okay. So ngayon, dahil ang topic natin ay Gospel of the Kingdom, so tatalakay natin ngayon, intindihin natin ngayon kung ano itong gospel. Anong ibig sabihin ng gospel? So ano bang ibig sabihin ng gospel mga kapatid? So ang ibig sabihin ng gospel, good news. Shout out diha kay Ate Delia Kapangpangan. Ito ang pinaka-faithful na followers at tagapakinig ng ating programa dito sa Garing Consolacion, Cebu. God bless you, Ate Delia. At sa lahat ng mga kapatiran dito sa Garing Consolacion, Cebu. So, ang ibig sabihin ng gospel ay good news kasi hindi natin maipangaral ang mga bagay na ito kung hindi natin maiintindihan kung ano ito. Pag sinabing kingdom gospel or gospel of the kingdom,
paano mo maibahagi ito kung hindi mo naintindihan ito? So, ang ibig sabihin ng gospel is good news. At ano naman ibig sabihin ng kingdom? So, ang ibig sabihin ng kingdom is domain of a king. Yun, mga kapatid. Domain of a king or a certain place governed by a king. Yan po ang ibig sabihin ng kingdom. Kung hindi mo naintindihan ito, paano mo maibahagi ito? That's why wala pang wakas na naganap. Bakit? Hindi ito naibahagi ng wasto. O tingnan nyo mga kapatid. Ayon, balikan natin yung Mateo 24:14. Hindi gira yung palatandaan ng wakas ng mundo. Mateo 24:14, kapag maipangaral na sa buong mundo ang Ibanghilyo ng Kaharian, darating na ang wakas. So bakit walang wakas? Kasi nga hindi nga naipangaral ng maayos. Kasi gumagawa sila ng kanilang sariling ibanghilyo. Yun mga kapatid. So, nang ina-adapt ni Constantine the Great yung Kristyanismo and carried out by so-called Roman Catholic Church noong 313 CE, na nagkaroon ng kapangyarihan ang Roman Catholic Church by Constantinople. Kapangyarihan nga maipalaganap sa buong mundo yung aral nila. At nang nagprotesta si Martin Luther noong 1517, yan po ang simula ng Protestantism. At naipalaganap na rin ito sa buong mundo. At sa 1900, dumating naman yung Pentecostalism. Yung mga Amerikano from Los Angeles at nagkabuo ng napakaraming denominasyon, sikta. At lumaganap na rin ito sa buong mundo ang kanilang mga mensahe. Ngunit walang wakas na nangyari. Bakit? Hindi buo yung aral na Ibanghilyo. Gumagawa sila ng sarili nilang pangalan. Kaya walang wakas na nangyari. Dapat ma-initiate na yung millennial kingdom, mga kapatid. So dito natin maunawaan, dito ko naunawaan na yung mga ibanghilyo pala na ipinangaral ng karamihan ngayon na marinig natin sa television, marinig natin sa radio, at marinig natin dyan sa lansangan, mga kapatid. Ito ay kulang mga kapatid. Hindi buo. Kaya pala hindi nagwakas. Kasi ang ibanghilyo ang ibanghilyong yon ay nagdulot ng pagbukod-bukod, pagkampi-kampi at hidwaang pananampalataya. Kaya pala mga kapatid. So ang ibig sabihin dito, dapat i-evaluate natin ngayon kung ano yung ibanghilyo na natanggap natin. Dapat i-evaluate natin mga kapatid. Baka mamaya, mali yung ibanghilyo na tanggap natin. So ito na ngayon, talakayin natin ang tunay na ibanghilyo. Gospel of the Kingdom. The first and the final gospel. So,
natalakay na natin kung ano itong ibanghilyo at tatalakayin natin ngayon itong kaharian. So andito, A, the kingdom. So sabi dito sa Daniel 2, kung pag-aralan natin yung Daniel 2 verse 44 hanggang 45, hindi na lang muna natin basahin lahat ito. Sabi dito, in the last days of these kings, God of heaven shall set up a kingdom which shall never be destroyed. So, nakasulat na po sa mga hula na ang Diyos ay magtatag ng kaharian na hindi matitinag. Nakasulat na po mga kapatid. Kaya kapag tunay na mangangaral ka at truth seeker ka, maintindihan mo ngayon dito mga kapatid sa ating pag-aaral na ito. So dapat maintindihan natin yung buong aral sa Daniel. So yung isang hari na si King Nebuchadnezzar, nagkaroon po ng panaginip. At ang panaginip niya tungkol sa isang imahin na ini-interpret ni Daniel kung ano ang ibig sabihin sa imaheng ito. Yung imaheng ito, ang kanyang ulo ay gold, ay tumutukoy ito sa Babylonian Empire, Kingdom of Babylon. At saka, kasi ang pinag-usapan natin ngayon, Ibanghilyo ng Kaharian. So dapat intindihin muna natin ang mga kaharian. At ang kanyang chest and arms of silver, tumutukoy ito sa Medo-Persia. Kingdom of Medo-Persia. Kung unawain natin ito, yan ang Iran ngayon. No? So itong Billy and Ties o bronze, tumutukoy ito sa Greece. Itong legs of iron, tumutukoy ito sa pagan Rome, at saka itong feet of iron and clay, tumutukoy ito sa divided kingdom, papal Rome. Alam nyo mga kapatid, itong Protestantism hanggang Pentecostalism, bahagi pa rin ito ng divided kingdom, papal Rome. Bakit ko nasabi ito? Kasi nang nagprotesta si Martin Luther, ang tinanggal na aral, yun lang indulgence of the soul, yung dasal para sa mga patay. Yun lang ang nawala, at saka yung mga graven images. At saka yung pagpanguros, yung pag-sign of the cross, yun lang ang nawala, mga kapatid. Pero yung ibang mga aral, dala pa nila from pagan doctrine. Dala-dala pa rin yung mga belief ng mythology. Myth, dala-dala. Hanggang ngayon sa Pentecostalism, dala-dala pa rin. Kaya, considering us, this is feet of iron and clay. Nagkaroon kasi ng mixture ng aral eh. Nagkaroon ng libadura. Kapag hindi ka mag-aral ng mabuti, kapag ang isang pastor, evangelist, hindi mag-aral ng mabuti, maaring hindi niya namalayan na ang kanyang aral ay mayroon pang halong libadura or mythology. Myth. Kaya ito mga kapatid, intindihin natin ngayon. Kasi tumutukoy ito sa mga kaharian, kasama na dito ang kanyang mga aral. So anong nangyari? Anong nangyari sa limang kahariang ito? So basahin natin mga kapatid, anong nangyari? Napakagandang mag-aral, mga giliw na tagapakinig. Sabi dito,
And the stone that struck the image became a great mountain and filled the whole earth. Yung imahe na sumisimbolo sa limang kaharian, dinurog ng isang bato. At ang isang batong ito, mga kapatid, nagiging bundok at lumaganap sa buong mundo. Mayroon pong pahiwatig dito. Yung mo si Pablo. Kapag hindi ka nagkaroon ng unawa galing sa Diyos, talagang blanco ang isang mananarali. Pero kapag may unawa ka galing sa Diyos, maiintindihan mo ngayon kung ano talaga itong kaharian ng Diyos. Kasi dinurog yung limang kaharian. Diba? Dinurog yung limang kaharian. So ayon sa pangako ng Diyos, magtatayo siya ng kaharian. Kaya ang topic natin ngayon, Kingdom Gospel, kasi ito po ang tunay na ebanghelyo. So nag-promise ang Panginoon na magtayo siya ng kaharian. In the days of these kings, the God of heaven shall set up a kingdom which shall never be destroyed. Hindi yung literal geographical Israel ngayon, mga kapatid. Ito ang intindihin natin ngayon. Kasama ito sa kasaysayan ng pagkadurog. Itong mga kaganapan ngayon sa Israel at Iran. So ito, basahin natin. Napakaganda po ito. Sa Daniel 2:45. The great God, ito mga kapatid, the great God has shown your majesty what will happen in the future. The dream is true and its meaning is certain. Ang Diyos Ama, mga kapatid, ipinahayag niya ang kanyang kaluwalhatian at talagang sa mga huling araw, talagang magaganap ang panaginip at ito'y mapagkakatiwalaan, mga kapatid. So kaya talagang nagkaroon ako ng kagalakan dito. Kasi nanggaling din ako sa man-made church. I am also a product of man-made church. Ngayon, naintindihan ko. Hindi pala denomination, hindi pala relihiyon ang kinahahantungan ng mga niligtas niya. Bagkus, dapat sa kaharian, mga kapatid. So, ang promise ng Panginoon, in the last days, magtatag siya ng kaharian. Excited ba kayo, mga kapatid? At ngayon, ito na. Ito na nga. Napakalinaw. Malinaw pa sa sikat ng araw. Maliwanag pa sa sikat ng araw. Sabi dito sa Psalms 102 verse 16. Ang Diyos mismo ang nagtayo. Di ba mga kapatid? Tingnan nyo mabuti. Tingnan niyo yung Biblia ninyo. Ang Diyos mismo ang magtayo. Sabi niya sa Psalms 102:16, for the Lord build up Zion and appear in His glory. Yan ang pinagtataka ko sa ating panahon ngayon. May mga taong galit sa Zion. Yan ang ipinagtaka ko. Yung mga religious, mga modern Pharisee ngayon, mga kapatid, mga modern Pharisees ngayon, andyan lang. Galit sila kapag mangaral ako ng kaharian. Galit sila kapag nangaral ako ng Zion. Well, in fact, napakaliwanag naman
na ang Diyos po ang nagtatag ng Zion. God Himself is the founder of Zion. Sino kayang Diyos na kinikilala ng mga tao ngayon? Kasi maliwanag naman dito sa Isaiah 14:32, the Lord has founded Zion. Tingnan nyo sa Biblia ninyo, baka ibang nakasulat dyan. Tingnan ninyo mga kapatid, sa lahat ng mga nakikinig ngayon dito sa TikTok at saka dyan sa Facebook Live tayo ngayon. Tingnan nyo yung anong nakasulat dyan sa Isaiah 14:32. Kung talagang truth seeker kayo, tingnan nyo mabuti. So, ang Diyos mismo ang founder dito mga kapatid. Nang naitatag niya ito, inilagay niya dito si Jesus bilang hari. Napakaganda kapag mag-aral po tayo. Ayon sa Psalms 2:6 na ang sabi dito, God's Word version, I have installed my own king on Zion, my holy mountain. Ang Diyos Ama mismo ang nagtalaga ng ating Panginoong Hesus bilang hari dito sa Sion. Na hindi po si Pipito Indos. Kasi merong mga nagparatang sa akin na nagtayo daw ako ng kaharian doon sa Mindanao. Na mali po. Malinaw po dito sa ating topic ngayon na ang Diyos Ama po ang nagtatag. Ang Diyos Ama po ang founder at dito ang Panginoong Hesus po ang nakatalaga bilang hari. Malinaw yan. So itong Panginoong Hesus na ito po ang totoong Hesus mga kapatid. Bakit ko nasabing ito ang totoong Hesus? Kasi mayroon po mga bulaang Kristo sinasabi sa Matthew 24:24. So for your information, hindi lahat ng Hesus Kristo ay totoo. Kasi mayroon pong bulaang Kristo na sinasabi sa Matthew 24:24. So ang totoong Hesukristo na ipinangaral ko sa inyo ngayon, ibinahagi ko sa inyo ngayon dito sa TikTok, dito sa Facebook. Ito po ang totoong Kristo na italaga po siya bilang hari sa Sion. Hello. At itong Hesus na ito, siya rin ang tinaguriang pintuan. He is the door. At itong Hesus na hari sa Sion na ang Diyos Ama mismo ang nagtalaga sa kanya dito, siya rin ang tinaguriang the way, the truth, and the life. Malinaw yan sa John 14:6. He is the way, the truth, and the life. Kaya dito mga kapatid, sa Kingdom Gospel, buo po ang aral. Hindi putol. Buo. Nagtayo ang Diyos ng kaharian, inalagay niya si Jesus bilang hari dito, at si Jesus na mismo yung pintuan. Si Jesus na mismo yung daan. Siya yung katotohanan. Siya yung buhay. John 14:6. At siya na rin yung tinatawag na the chief cornerstone. 1 Peter 2:6. Ayon sa kasulatan, na italaga ang isang batong panulukan. Saan na italaga? Ang tanong ko sa inyo ngayon dito. Kasi we are free to be informed. Kasi upang hindi tayo malihis, hindi tayo maluloko,
hindi tayo madeceive ng mga aral because half-truth is part of a lie. Ang batong si Jesus na italaga po bilang batong panulukan saan? Sagutin nyo mga kapatid. Sa Sion lang po ito na italaga. Kaya mag-isip-isip kayo mga kapatid. Kung sa tingin niyo na hindi pala dyan sa grupo nyo na italaga, umalis na kayo dyan. Kasi kapag nagkaroon kayo ng Jesus na hindi naman sa Sion, kabulaan yun. It will make sense. Kasi ang tunay na Jesus, na italaga yon bilang hari at batong panulok sa Sion. Malinaw ang nakasulat sa banal na kasulatan. So patuloy tayo mga kapatid. So dear R, kasi ang topic natin Kingdom Gospel, ang tinatalakay natin ngayon yung Kingdom muna. There are 3 components of the kingdom. Ano yon? Number 1, domain founded by God. Ang pangalan ay Zion. Number 2, the king, yung hari. Walang iba. Ang Diyos mismo nagtalaga kay Jesus. Installed by God. Pangatlo, itong citizens called by God. Yun po ang 3 major components ng kaharian. Hindi mo maipangaral ng maayos ang ebanghelyo ng kaharian kapag hindi mo naintindihan ang kaharian. Believe me. So pag sinabing domain of a king, bakit nasabi natin na ang pangalan ay Zion? Certainly Zion. Hindi ako ang nagsasabi. Kaya idilat nyong mabuti yung mga mata ninyo sa talata. We need to believe the Word of God, even especially the Word of our Heavenly Father. So sabi dito Psalms 132 verse 14, this will be my resting place forever. Here I will sit enthroned because I want Zion. Ito po ang kalooban ng Diyos Ama. Here I will sit enthroned. Dito siya maghari. Because I want Zion. Dito siya magtatag ng kaharian. Kaya ini-install niya si Jesus. Sa Psalms 146 verse 10, the Lord God of Zion will roll over. Shout. Praise. No. Will roll forever. Roll forever. Anong unawa niyo sa salitang forever, mga kapatid? Dito lang sa Sion yung totoong may forever. Dito lang sa Sion yun. Yung mga itinatag ng tao, walang forever yun. Mga kapatid. So, King Jesus. Talaga bang pinatunayan na ang hari sa Sion ay si Jesus? Yes. Hindi lang sa lumang tipan mababasa natin. Sabi dito sa Matthew 21 verse 5, Good News Bible Version. Sabi dito, Tell the city of Zion, look, your king is coming to you. At sabi sa Luke 1:33, and he will reign over Israel forever. His kingdom will never end. At hindi maaaring magkamali ang mga nasusulat.
So sino naman itong citizens? The church, ang iglesia mismo na tinatag ng ating Panginoong Hesus. Ito namang mga kaibigan nating mga Roman Catholic Church, pilit nilang isinisiksik. Pilit nilang isiksik ang Roman Catholic Church diyan sa Matthew 16:18. Sinong niluloko nyo? Bakit nyo ginamit ang Matthew 16:18 na wala namang Roman Catholic diyan? Kasi si Jesus na italaga bilang hari sa Sion, na italaga bilang batong panulok sa Sion, at nagtatag siya ng kanyang iglesia, ito'y katawan niya. So ang tunay na iglesia nasa Sion yun, mga kapatid. Kasi nang naitalaga ng Diyos si Jesus bilang hari sa Sion, nagtatag siya ng kanyang iglesia. At ang iglesyang ito, katawan niya mismo. Ephesians 5:23, as Christ is the head of the church, at siya mismo ang tagapagligtas ng kanyang katawan. Kasi ang iglesia, mga kapatid, ang salitang katawan, figure of speech po ito. Hindi po ito literal na katawan ni Jesus. Ito po'y ang word nga church from ecclesia, the called out one. Yan po ang exact meaning, ang mga taong tinawag nang galing sa kadiliman, tinawag at nailipat. Saan nailipat? Sa Roman Catholic Church, sa Baptist, o kahit ano-ano pa. Hindi. Ang mga taong galing sa kadiliman na tinawag, na ilipat yon sa kaharian. Hello. Saan mababasa? Dapat basahin natin. Colossians 1:13. Niligtas niya tayo mula sa kadiliman at inilipat saan? Sa kaharian ng minamahal na anak, na siyang kinaroroonan ng katubusan. So the destiny, ang nililipatan ng tunay na mga tinatawag ng Diyos na mula sa kadiliman, hindi sa relihiyon, hindi sa denominasyon, hindi sa sikta, kundi malinaw ang nakasulat na sila ay nailipat sa kaharian ng minamahal na anak. Ano naman ang pangalan ng kaharian ng minamahal na anak? Sion po. Kasi ang Diyos Ama mismo ang nagtalaga kay Jesus Christ bilang hari at batong panulok sa Sion. Kaya dapat malinaw. Malinaw ang pag-uunawa, mga kapatid. Kingdom, ang pangalan ay Sion, ang hari si Jesus, at ang pinagharian niya, ang iglesia. Ang iglesia, mga kapatid, binubuo ito ng lahat ng tribo. Kung sila ay sumasampalataya kay Jesus Christ, sila ay naihugpong bilang isang katawan, church. Mga tao ito, hindi ito building, hindi ito relihiyon, hindi ito denominasyon, mga kapatid. Itong tinatawag na church, ito po ay mga tao mula sa kadiliman at nailipat dito sa kaharian ng minamahal na anak. Kapag honest ka sa iyong pakikinig at ng iyong, ito illustration lang ito, mga kapatid. Huwag niyong isipin na ito talaga ang dinodrawing ko lang ito to illustrate my presentation. Drawing lang yan, mga kapatid, upang maunawaan natin ang aral, ang tunay na ebanghelyo
ni Kristo. Yan po ang tamang unawa. So ngayon, natapos na natin yung kingdom kasi ang topic natin kingdom gospel. So, natapos na natin ang kingdom. Ang pangalan niya ay Zion. Ngayon, ano naman itong good news? So, palagi tayong nakikinig ngayon. Nakabukas ang ating television sa gear. At mga balita, mga chismis, ang iba dyan, mga maling informasyon. Fake news ang iba. So dito, makinig tayo sa good news. Number 1, God's eternal plan is to save Zion and her converts. Saan mabasa? Baka mamaya sabihin nyo, nag-iimbento lang tayo. Hindi tayo nangangaral dito ng imbento. Nangaral tayo dito kung ano yung nakasulat sa kasulatan. So sa World English Bible version, Isaiah 1:27, sabi dito, Zion shall be redeemed with justice, and her converts with righteousness. Bakit ginamit dito ang Zion? Sabi kanina, ito ang pangalan ng kaharian. Kasi mga kapatid, halimbawa, ang pangalan ng bansa natin ay Philippines. So, ang mga taong nakatira dito, tinatawag siyang Filipino. Yan po ang ibig sabihin. So, pag sinabing Zion, pangalan ng kaharian, at nagrepresenta din ito ng mga tao. Kasi noon mga kapatid, yung lumang Zion, lumihis, lumiko, tumalikod. Ayan ang nangyari ngayon sa Israel. Kasi hindi nila tinanggap si Jesus bilang Misaya. So, sabi dito, Zion shall be redeemed. So, ibig sabihin dito, ang bayan ng Diyos, talagang ililigtas yan ng Panginoon. Hindi natin maaring kundinahin yung Israel ngayon, yung Jewish ngayon. Bakit sila nagaganon? Dahil matitigas ang ilang mga ulo. Hindi nila tinanggap si Jesus. Pero alamin natin, ayon sa mga hula, talagang ililigtas sila mga kapatid. Kung hindi man nahirapan ng Diyos sa mga hentil na ihinihugpong tayo doon sa Kanya, o hindi rin mahirap sa Diyos na ibalik niya ang Kanyang bayan sa Kanyang bilang sariling bayan. So, titigan niyong mabuti ang talata, Zion shall be redeemed with justice. So, bakit itong bayan ng Diyos mga kapatid, binigyan sila ng mga batas. Kaya sa pamagitan ng hustisya. Kasi noon mga kapatid, ngipin sa ngipin. Yan ang batas nila noon eh. Ngipin sa ngipin. So, ililigtas sila sa pamagitan ng hustisya. May isang bayan dito. And, pag sinabing and, that is another group of people. Kasi hindi naman ako member, hindi rin ako Jewish, hindi rin ako Israelites o Hebrew. Hindi. Kaya nagalak ako sa talatang ito. And here, kasi itong Zion mga kapatid, personalize ito bilang ina. Here. Bakit ginamitan ng hair itong Zion? Kung itanong niyo yun sa akin, marami tayong katang-isip. Pero alamin ninyo, itong mga patalumpati, ito ganito ang isang talumpati ng mga magagaling. Yung inang bayan, di ba? Inang bayan. Mother Earth, di ba? Ganyan. Kasi yan po ang source ng ating ang Mother Earth. Bakit sinasabing Mother Earth? Kasi siya po ang source ng mga bagay-bagay, lalo na sa pagkain, nature, halaman, mga lumilipad sa kalawakan, mga
living creature galing sa dagat na pagkain natin. Kaya ginamitan siya ng tinatawag na Mother Earth. So ganyan rin ang kahariang Zion, representing ito sa mga tao at represent as our mother or home. Ito, pangalawang mga tao, mga kapatid, na kabilang na ako dito. And her converts with righteousness. So, dalawa ang iligtas dito. Yung bayan niya noon sa pamagitan ng hustisya at ang kanyang mga nahikayat, ang kanyang converts sa pamamagitan ng katuwiran. Ano itong katuwiran? Sabi sa Romans 10:4. Anong sinasabi sa Romans 10:4? Christ is the end of the law for the righteousness to those who believe Him. So yung kaligtasan natin sa pamagitan ng katuwiran ng ating Panginoong Hesus, yan po ang kaligtasan nating mga hintil. Kaya ako ngayon, converts na po ako sa pamagitan ni Jesus, convert na po ako bilang bahagi, citizen ng Zion, spiritual home, spiritual mother, Zion, Jerusalem. So yan po ang eternal plan of God, mga kapatid. Iligtas niya ang Zion at ang kanyang mga converts. So anong good news dito? Yan ang sinasabi ko kanina sa New Testament tayo. Dahil tayo po ay hintil, so New Testament tayo. Sabi sa Romans 11:26, and this is how all Israel will be saved. And the scripture says the Savior will come from Zion and remove all wickedness from the descendants of Jacob. God really meant it. Paul really meant it. Kaya wag nating husgahan ang Israel ngayon. Yan ay disciplinary lang para sa kanila. So, good news. Anong good news dito? So, number 1, kaligtasan. Number 2, provision. Sabi sa Psalms 132:15, I will richly provide Zion with all she needs. I will satisfy her poor with food. Wow! Kung tayo ngayon ay naghikahos, gutom, kasi yan lang naman talaga ang basic needs natin, mga kapatid, upang mabuhay, yung pagkain. So, number 2, maliban sa kaligtasan, ang good news dito, provision. So, number 3, ito ang pinakamaganda. Kaligtasan, provision. Number 3, blessing of eternal life. Sabi dito sa Psalms 133 verse 3. Magsimula muna tayo sa verse 1. Sa Psalms 133 verse 1, sabi doon, how good and pleasant it is when brothers dwell together in unity. Sasabihin ko sa inyo, mga kapatid, dito sa TikTok at saka Facebook, yan po ang kalooban ng Diyos at kinalugod niya na ang kanyang mga anak ay magkakaisa. Live in harmony. Live in unity. Ang ibig sabihin diyan, kapag nagbukod-bukod po tayo, kapag nagkampi-kampi po tayo, hindi po ikinalugod ng Diyos. Kaya ayon sa Galatians 5:21, ang mga gumagawa ng bagay na ito ay hindi magmana sa kaharian. Maaring naligtas po kayo sa biyaya dahil ang kaligtasan para sa lahat, nagkaroon po kayo ng buhay na walang hanggan. Ngunit, kapag hindi po tayo nagkakaisa ayon sa kanyang kalooban, ay hindi po magmana sa kaharian. So what is the use of being saved by grace na hindi naman papasok sa kaharian? Itatapon pa rin sa dagat-dagatang apoy.
sayang yung eternal life mo, kapatid, kung hindi ka naman makapasok sa kaharian. Kaya dito, mga kapatid, dapat magkaisa tayo. Tigilan na natin yung pagbukod-bukod, pagkampi-kampi. Magkaisa tayo ayon sa Diyos, hindi yung pagkakaisa ayon sa tao. Kasi kapag magkakaisa tayo ayon sa tao, hindi pa rin pagkakaisa ayon sa Diyos yon. Katulad na ginawa ng Babylonia, na nagtatag sila ng tore ayon sa kanilang pangalan. Kaya ang pagkakaisa na hinahanap ng Diyos ay yung pagkakaisa sa kanyang vinyo. Ito na ang vinyo. Verse 3 tayo. Kasi napakarami nang nangaral dito sa Psalms 133:1. Pero bulag sila sa vinyo. Bakit nabulag sila sa vinyo? Kasi gumagawa sila ng kanilang vinyo. Kaya nabulag sila dito. So sa verse 3, diretso na lang natin sa verse 3. That is where. Pag sinabing that is where, ang ibig sabihin dyan, vinyo. Saan ang vinyo sa pagkakaisa? Zion yun, mga kapatid, kasi yan ang kanyang kaharian. That is where the Lord promised the blessing of eternal life. So saan ipinapangako ng Diyos yung buhay na walang hanggan, yung pagpapala at buhay na walang hanggang maliwanag? Sa Zion yun, mga kapatid. May nagtanong sa akin. Sabi niya, Pastor, noong una, ang aral na narinig ko, natutunan ko, ang lahat ng nanampalataya, sumunod sa Diyos, ay sa langit papunta. Bakit ngayon sa Zion na? Yan ang tanong niya. Baka yan din ang tanong mo ngayon. Ikaw nga na nakinig ngayon. Yan din ang tanong mo. Bakit noong una, nang ako'y nakinig ng mga aral ibanghilyo, ay sa langit tayo. Ngayon, bakit sa Zion na? Yan ang nangyari, mga kapatid, kasi hindi buo yung aral na natanggap mo. Half-truth. Hindi po nagkontrahan ang langit ugsa at Zion. Ang pangalan ng kaharian, Zion. Nandyan ang langit. Ano yung langit? A place of delight. Hindi naman tayo pupunta sa clouds at doon tayo maglipad-liparan sa langit sa habang buhay. Kasi kapag sinabing kaharian ng Diyos, meron siyang trono at buong kalawakan. At ang sinasabing langit, a place of delight, description yan kung anong kaganapan, kung anong atmosphere ng Zion na sinasabi niya natatahan siya habang buhay. Hindi po nagkontrahan yung langit at Zion. Kasi kapag tingnan natin ito sa dictionary, isa sa mga meaning ng Zion ay langit, paraiso. Kaya due to ignorance, lack of knowledge, hindi na ipaliwanag ng mga mangangaral, nalito ngayon ang mga nakinig sa akin. Bakit, sabi niya, bakit noon, langit yung ipinapangako ng mga pastor at ngayon Zion yung sayo? Kasi hindi buo ang aral na ipinangaral nila. Hindi nagkontrahan yung langit at saka Zion. Kasi ang Diyos po mismo ang nagpili at nagtatag ng Zion. O paano naging kontra yun? Hindi tayo dapat nalito. Ang pangalan ng kaharian niya, Zion, at andoon ang langit. A place of delight. Kaya dito, sabi dito, that is where the Lord promised the blessing of eternal life. Yun, mga kapatid. At andito na rin yung eternal joy and happiness. Titigan yung mabuti yung talata. Huwag kayong magpakulong sa half-truth. Kasi half-truth, mga kapatid, is a part of a lie. So,
Isaiah 51:11, God really meant it. The people ransomed by the Lord, the people, ito na po ang iglesia mga kapatid, mga tao na nampalataya, niligtas niya, will return. Saan sila mo return? Oh. Bakit tayo ngayon nagkakagulo-gulo? Kasi nga, kulang yung aral ng ipinangaral ng mga pastor. Dapat yung mga naligtas mga kapatid, will return. Saan sila mo return? They will come. Saan sila mo come? They will come to Zion, singing with joy. Anong pangakong blessing dyan? Everlasting happiness will be in their heads as a crown. They will be glad and joyful. They will have no sorrow or grief. Yan po ang mga good news mga kapatid sa Ebanghelyo ng Kaharian. Ang mga mangangaral mga kapatid, half-truth, ang pangako nila dito lang. Eternal life, eternal joy and happiness will be in their heads. They will glad and joyful. Yan lang ang pinangaral nila. Hindi nila ipinangaral ito. The ransom of the Lord will return. They will come to Zion. Hindi nila ipinangaral. Bakit? Kasi mabutata yung tinatayo nilang religious group. Na mali pala yun. Dapat hindi tayo magtatag ng ating mga sariling samahan. Kasi may naitatag na ang Diyos. Kung saan, doon tayo magkakaisa. Malinaw, they will come to Zion with singing, with joy. So yan po ang buong Ebanghelyo mga kapatid. Kaya kapag nakinig ka ngayon, kapag katotohanan ang hanap mo, andito na. Hindi dahil sa akin, hindi naman ako kilala. Hindi rin ako magaling, hindi rin ako linguistic. Yung Tagalog ko, bali-bali pa. Pero kapag nakinig kang mabuti, pag binasa mo yung talata, talagang maintindihan mo. So there are 3 dispensation of God's kingdom. Sa panahon ng Panginoong Hesus, naihayag po ang kaharian sa 3 kapahayagan. The kingdom within, number 2, millennial kingdom, number 3, eternal kingdom. Ito'y tatalakay natin. Una, bakit may kingdom within? Kasi mga kapatid, hindi tinanggap si Jesus bilang Misaya sa Israel, kaya kinuha sa kanila yung kaharian. Ano yung kinuha? Kaharian. Hindi si Jesus. Pag sinabing kaharian, buo po ito. Binubuo ito ng 3 binubuo ang kaharian sa 3. Certain place, king, and domain. So pag sinabi natin kinuha sa kanila ang kaharian, ay buo yun. Domain, king, and citizens. So dahil hindi tinanggap ng Israel bilang Misaya si Jesus, kinuha sa kanila. Kaya napansin nyo, ngayon, yung dome, ano yung dome? Yung parang bilog sa taas, na parang ganon sa taas, na nang kinuha yun ni Umar at naging Dome of the Rock. So hindi na ngayon, ang kingdom ngayon, hindi na yung sa Jerusalem, yung dome doon. Hindi na. Wala na doon mga kapatid. Saan na ngayon? O sabi ni Jesus sa Luke 17:21. Kaya mag-aral tayo. Kapag may magsasabi,
Tingnan nyo, andito, andoon. Here it is or there it is. Kapag may nagsasabi, nandito at nandoon, huwag maniwala. Because the kingdom of God is within you. So sa ating panahon ngayon hanggang sa rapture, ang kaharian ng Diyos ay nasa bawat isa natin. Within us. Hindi natin maaring sabihin andoon sa Mindanao, andoon sa Davao, Tamayong, andoon sa Korea. O may mga nangaral ngayon na ang kaharian daw ay andoon sa Korea. Andoon sa Roma o kahit saan-saang bansa o andito sa Pilipinas. No one will say, sa ating panahon ngayon, walang magsasabi. Kasi ang kaharian ng Diyos ay nasa loob natin. Maliwanag ito mga kapatid. At ipinangako ng Panginoong Hesus sa Luke 12:32. Do not be afraid, little flock, for your Father is pleased to give you the kingdom. Kaya ito'y aral na sa atin ngayon. Ito po ang ibanghilyo ng kaharian mga kapatid. Kaya hindi ako natitinag, hindi ako natatakot. Kahit saan ako ilagay mga kapatid, sa Mindanao hanggang dito Cebu, maraming naniwala sa akin at mas marami ang hindi naniwala. So kaya hindi kami natatakot. Kasi ang Ama sa Langit, kinagalak niyang ibigay itong kaharian nito sa bawat isa. This is the gospel of the kingdom, mga kapatid. So pinatunayan yan sa Hebrews 12:22 and 28. Sabi sa 22, you have come to Mount Zion. Sino yun sila? Yung mga tunay na niligtas, yung mga tunay na born again, yung mga tunay na mga anak ng Diyos, they have been come to Zion. Hindi sila lumayo, hindi sila nagalit. Oh. Hindi sila nagalit sa Zion. They have come to Zion. Bakit? Hindi po to geographical, mga kapatid. To the city of the living God. Itong Zion na ito ngayon, hindi po ito geographical mountain. Ito po ay city of the living God, heavenly Jerusalem. Makalangit pala ito. Hindi yung Jerusalem ngayon dyan na nagkakagulo-gulo. Ito po ay makalangit muna ito kasi nga ang nag-occupy ngayon sa Jerusalem, yung literal na Jerusalem ngayon, ina-occupy yon ng tatlo. Ina-occupy ng Jewish, ina-occupy ng Islam, ina-occupy ng Christian. Hindi yon. Ang tinutukoy sa Hebrews 12:22, makalangit na Jerusalem. Kaya tama yung sinasabi ni Jesus, for the kingdom of God is within you. So sabi sa 28, therefore, we must be thankful that we have a kingdom that cannot be shaken. Kaya masaya ako ngayon mga kapatid. Kahit nagpastor ako dito ngayon sa Garing Assembly of God, hindi po ko sumasailalim ng denomination. Nanatili po akong under the kingdom of Jesus Christ na ang pangalan ay Zion. Yan po ang aral biblical mga kapatid, na dapat hindi tayo sumasailalim sa mundong ito. Kahit nandito tayo sa mundo, of course, subject po tayo sa mga konstitusyon, mga batas. Pero yung pananampalataya natin, pag spiritual matter ang pag-usapan, hindi po tayo
sumasailalim sa mundong ito. Tayo po ay under the kingdom of Jesus Christ. At hanggang sa rapture ito mga kapatid, yan po ang unang bahagi pagpahayag ng kaharian hanggang rapture. Yan ang hinihintay natin ngayon, rapture. Pagkatapos ng rapture, ay dadako na tayo ngayon sa millennial kingdom. Ito po ang pangalawang pagpapahayag ng Diyos sa kanyang kaharian sa pamagitan ng paghari ng ating Panginoong Hesus sa 1,000 taon. Tingnan nyo mga kapatid sa Revelation 14:1. Look, I looked, and the Lamb was standing on Mount Zion. So sabi ninyo, noon pa yung Zion. O bakit sa Revelation sa inaharap, yan pa rin ang nakita ni Jesus Christ. Yan pa rin ang nakita ni John. Sabi ni John, I looked, and the Lamb was standing on Mount Zion. So totoo yung sinasabi ng Diyos Ama na pinili ko ang Zion bilang aking tahanan magpakailanman. Kasi nga, totoo yun. Ipinakita ng Diyos kay Juan sa kanyang pangitain na andun pa rin. So Jesus reign with justice. Siya po'y maghari. Tinatawag siyang hari ng mga hari, King of Kings, kasi nga meron namang mga maraming hari maghari sa kanya. Itong 144,000 kasamang maghari. Yan ang pangako ng Panginoon. So, dito sa Millennial Kingdom, pangalawang pagpapahayag ng kaharian ng ating Panginoong Hesus, may dalawang uri tao dito. May mga mortal people dito. At sila po ay mga survivor galing sa Great Tribulation. So do not dare not to be with the rapture. Baka sabihin ninyo nga, pwede naman pala tayong makasurvive kapag hindi tayo kasama sa rapture. Baka makasurvive tayo sa Great Tribulation. Do not dare. Bakit? Kung sa kunting mga pagsubok lang ngayon dito, ayaw mo nang dumalo sa panambahan. Kunting salita lang, kunting mga problema lang sa buhay, hindi ka na dumalo sa pagsimba. O, paano mo ngayon masurvive itong Great Tribulation? Kaya ako sa inyo, magiging tapat tayo sa ating panahon ngayon. Dapat maging tapat tayo sa ating pag-serve sa Panginoon. Bakit? Upang maiwasan natin na hindi na natin maranasan itong Great Tribulation. So dito sa Millennial Kingdom mga kapatid, mga giliw na tagapakinig, ang mga taong mga mortal dito na nakasurvive, magkaroon pa sila ng maraming anak. Mag-asawa sila, magkaroon ng maraming anak. At magkaroon sila ng sariling bahay, mga magagandang bahay. At magkaroon sila ng sariling asyenda. At ang pinakabata na mamamatay dahil sa disiplina ay 100 years. At kasama rin dito yung mga immortal, yung mga na-rapture, kasama yung na-rapture at maghari. So, dalawang tao dito. Dalawang ori. So, after 1,000 years, kalagan yung Diablo. Then, after Christ has destroyed all powers and forces, the end will come and He will give the kingdom to God the Father. So, after 1,000 years, kalagan yung Diablo, makakonvert pa yung Diablo ng libu-libong mga tao. At i-conquer niya lahat yun hanggang gawin ng Diyos na tatapakan ng kanyang mga tiil.
I-conquer ni Jesus lahat. The last enemy to be conquered is death. Yan po mga kapatid. So sabi dito sa 1 Corinthians 15:28, but when all things have been placed under Christ's rule, then He Himself, the Son, will place him under God, who place all things under Him, and God will rule completely over all. Dadako na tayo ngayon sa pangatlong kapahayagan ng kaharian ng Diyos, yung tinatawag nating eternal kingdom. So the kingdom within, millennial kingdom, at ngayon, eternal kingdom. So anong kaibahan ng millennial kingdom at eternal kingdom? So ganito mga kapatid. Dito sa millennial kingdom, si Jesus yung hari. Dito sa eternal kingdom, yung ama na yung hari. Yan po ang kaibahan. At dito sa millennial kingdom, mayroon pang mga mortal at saka immortal. At dito naman sa eternal kingdom, lahat na immortal. So dito sa millennial kingdom, mayroon pang araw at gabi. Doon sa sa eternal kingdom, wala na po, lahat na po, wala na pong gabi. So dito sa millennial kingdom, mayroon pang mayroong dagat. Doon sa eternal kingdom, river of life na lang doon. Dito sa millennial kingdom, magwakas din yon, 1,000 years lang yon. Doon sa eternal kingdom, forever na yon, wala na pong wakas. Yan po mga kapatid, ang tatlong kapahayagan. Yung eternal kingdom mga kapatid, dito na tayo sa eternal kingdom. Tinatawag itong the New Jerusalem, hindi yung Jerusalem dyan. Kasi bababa mula sa langit, yung bagong Jerusalem, the Foursquare City, na nagkasukat ito ng more or less 2,400 square kilometer. Ito ang kanyang sukat. Kung basahin natin yung Revelation 21 verse 1 and 2 and 16. Yan po ang sukat mga kapatid. So let's try to imagine kung ano yung mga kagandahan dito sa eternal kingdom. Kasi ito na po ang napakagandang balita mga kapatid. Hallelujah. Kaya ito mga kapatid, dapat unawain natin ito. Kasi ito na po mga kapatid ang sinasabi sa banal na kasulatan. One of the most desired place. Lahat po doon ginto. Nagliliwanag po ang buong syudad. Lahat ng mga precious stone doon mga kapatid. Pure and transparent like a glass. Ang kaluwalhatian ng Diyos andoon kaya wala ng gabi. Talagang kasama natin yung presensya ng Diyos at makita natin ang Diyos mismo sa harapan. At andoon mga kapatid, ang river of life nang galing sa kanyang trono mismo na nagbigay sa atin ng buhay na walang hanggan. Kasama doon mga kapatid, doon mismo ang punong kahoy na nagbigay sa buhay. Magkaroon ito, nagbubunga ito ng 12 kinds of fruits every month. At ang kanyang dahon ay gamot sa buong mundo. Napakaganda mga kapatid. This is really good news sa bawat isa. Sana mga kapatid, wala na pong kapighatian. Ang Diyos mismo, pahiran niya ang ating mga luha. Hallelujah. Napakaganda mga kapatid kapag kasama natin ang Diyos dito. Kaya dapat mga kapatid, let us serve God boldly and without hindrance. He, Paul, preached the kingdom of God and taught about the Lord Jesus Christ. May mga ngaral nagsabi sa akin, huwag mo nang ipanangaral yung sayon, yung kaharian. Si Jesus lang.
Diyan kayo nagkakamali. Diyan kayo nagiging bulaan. Katulad kayo ng mga parisyo, eskriba. Sabi doon sa Matthew 23:6, sinaway ng Panginoon ang eskriba at parisyo dahil hindi nila ipinangaral ang kaharian. Hindi sila pumasok, hindi nila pinapasok yung mga tao. Kaya tigilan nyo yung pagpahinto sa akin. Si Pablo, walang nakapagpigil sa kanya, ipinangaral niya ang kaharian. Ipinangaral din niya si Jesus Christ na hari ng kaharian at ating tagapagligtas. So hindi pwede mga kapatid na sabihin natin si Jesus lang ipangaral, ang ebanghelyo lang. Diyan kayo nagkulang. Kaya purihin ang Diyos dito sa ating platform. Buo po ang aral dito mga kapatid. Marami pa pong mga aral na masumpungan natin dito.